Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang eksena ng isang pangit na bilanggo, na dinala sa bilangguan at ikinulong sa isang selda. Sa parehong bilangguan, mayroong dalawang magkaibigan, sina Jean Darbis, at isang barbarian na si Holga Kilgore, na matagal nang nakakulong. Nang dumating ang halimaw na bilanggo, hiniling niya kay Jean at Holga, na gawin niya silang alipin at sundin ang bawat utos niya. Tumanggi si Jean at nagsabing hindi papayag ang isa pa niyang kasama, na si Holga sa ganoong bagay. Si Holga na isang mabangis na mandirigma, ay biglang pinatay ang halimaw sa isang mabilis na suntok. Nang sumunod na araw, sila ay sumama sa isa pang bilanggo para sa kanilang mga trabaho. At lumipas ang ilang araw, dinala sila sa harap ng hukom sa silid ng hukuman. Nagtanong ang hukom kung bakit sila palayain ng maaga. Naging mabuti ka ba noong ikaw ay nakakulong? Tanong sa kanya ng hukom. Sa puntong iyon, ikinwento ni Jean ang kanyang nakaraang buhay. At doon inalala ni Jean ang kanyang nakaraan. Noong minsang miyembro pa si Jean ng isang tribo, kung saan iginagalang siya sa kanyang katapatan at integridad. Ang kanyang tungkulin ay hulihin ang mga kriminal, na gumugulo sa kapayapaan ng kanyang komunidad. Sa panahong ito, ay nahulog siya sa isang magandang babae na nagngangalang Zia mula sa kanyang tribo. At pinakasalan siya, pagkatapos ng ilang taon na panliligaw. Sila ay nagkaroon ng isang magandang anak na babae, na ipinanganak sa kanilang bahay. At masaya silang namumuhay kasama siya. Gayunpaman, isang nakakalungkot na pangyayari, may isang pulang wizard na nahuli si Jean, na siyang naghiganti, sa pamamagitan ng pagpatay sa kanyang asawa. Nalungkot si Jean sa pagkawala ng kanyang minamahal, ngunit hindi nila nagawang saktan ang kanyang anak, dahil sa itinago ito ni Zia sa isang lihim na lugar. Pagkatapos ay kinuha ni Jean ang kanyang anak na babae sa lihim na lugar, nang ito ay kanyang matagpuan. Ginawa niya ang huling ritual, para sa kamatayan ng kanyang asawa, na siyang dahilan ng kanyang kalungkutan. Nagbago ang buhay ni Jean, nang makilala niya si Holga. Inalagaan ni Holga ang kanyang anak, habang siya ay nagtatrabaho, at hindi nagtagal ay naging matalik silang magkaibigan, na parang kapatid na rin ang turing ni Jean sa kanya. Ang anak ni Jean na si Kira, ay lumaki sa ilalim ng pagmamahal at pangangalaga ni Holga, ngunit hindi naging madali ang kapalaran para sa kanila upang mabuhay. Kaya nagnanakaw sila sa mga mayayaman at makapangyarihan tao. Isang araw, habang nagnanakaw sila, ninakaw ni Holga ang isang kwintas, na may kakaibang kapangyarihan, kung saan may kakayahan itong maglaho, ang sino mang magsusuot nito. Kaya naman, ibinigay ni Holga ang kwintas na ito kay Kira. Sinamahan sila ng isang batang lalaki, na nagngangalang Simon, na nagsasagawa ng mga mahika, at isa pang lalaki na naging bahagi ng kanilang koponan, na ang pangalan ay Forge. Magkasama sila noon sa pagnanakaw. Kalaunan ay nakilala ng grupo, ang isang pulang wizard na nagngangalang Sefina, na nagpakita sa kanila ng mapa, ng isang nakatagong kayamanan. Ito ay isang napakadelikadong lugar, na tinataniman ng mga spells at bitag. Nagdadalawang isip si Jean na sumama dito, ngunit nahikayat din siya ng kanyang mga kaibigan, kahit na may nararamdaman siyang panganib. Iniwan ni Jean ang kanyang anak na si Kira sa bahay, at sumama sa isang heist, kasama ang kanyang mga kaibigan. Kailangan nilang manakaw ang isang mahiwagang tablet ng pagkabuhay, na siyang maaaring bumuhay sa mga patay. Naging matagumpay si Jean sa pagnakaw nito, ngunit dumating ang mga gwardya at inatake sila, kaya sinalakay ni Sefina ang mga gwardya, gamit ang kanyang kapangyarihan na kidlat, ngunit bilang tugon nito ay gumamit din ang spell na nagpapatigil sa oras. Nang makita ni Jean ang kanyang sarili, na makukulong sa pagtigil ng oras, inihagis ni Jean ang tablet ng pagkabuhay kay Forge, at sinabing siya muna ang bahala sa kanyang anak na si Kira. Sa sumunod na eksena, nagawang makatakas ng mga kaibigan ni Jean, ngunit nahuli sila Jean at Holga, kaya doon nahuli sila at ikinulong. Samantala, ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan isinalaysay ito ni Jean sa hukom, biglang lumitaw ang isang malaking taong ibon sa courtroom. Hinawakan nila ito, at tumakas sa bintana, lumipad sila palabas ng bilangguan, at dumapo, sa manyebe na lupa. Sa sandaling nakalaya na, sila ay pumunta sa kanilang nayon, ngunit alam nilang hindi sila magtatagal doon. Habang nasa labas si Forge, at dala niya ang kanilang mga ninakaw na mga gamit, at ang kanyang anak na si Kira. Gusto ni Jean na buhayin ang kanyang asawa, gamit ang tablet ng pagkabuhay, at gusto rin ni Holga, na makuha ang kanilang kayamanan.
Kaya pumunta sila sa isang hotel, baka sakaling makahanap sila ng impormasyon tungkol kay Forge. Nang makita nila ang isang pahayagan, na may larawan ni Forge, na kung saan nakasulat doon, na si Forge ay naging Panginoon ng isang kalapit na lungsod. Alam ni na Edgin at Holga na kailangan nilang pumunta doon, at kunin kung ano ang sa kanila. Matapos malaman ang lahat ng ito, naglakbay sina Edgin at Holga sa palasyo ni Forge, at muling nakasama ni Edgin ang kanyang anak na si Kira. Sinabi ni Kira kay Edgin na si Forge, ay naging isang mabuting Panginoon at ama sa kanya. Habang sila ay nag-uusap, lumating doon si Forge at sinabi niya kay Edgin, na siya ay naging Panginoon sa tulong ni Sefina. Nang marinig ito, ay nagalit sina Edgin at Holga, dahil si Sefina ang may pananagutan sa kanilang pagkakulong. Napagtanto nila na si Forge, ay minamanipula ni Sefina, at ang tunay na dahilan ng kanilang pagnanakaw, ay upang makuha ni Sefina, ang mahiwagang sungay na trumpeta. Pagkatapos nito, ipinakita sa kanila ni Forge, ang isang larawan ng kanilang mga sarili, at inakusahan sila ng pagtakas mula sa kulungan. Sinabi niya kay Kira, na ang kanyang ama ay isang magnanakaw, na iniisip lamang ang kanyang sarili, dahil lang sa pera. Sinubukan ni Edgin na magpaliwanag kay Kira, ngunit hindi ito naniniwala, at lumayo sa kanya. Dahil dito, lalo pang nagalit si Edgin, dahil nagsinungaling si Forge kay Kira. Tumayo si Edgin para labanan sila, ngunit pinigilan ito ni Sefina gamit ang kanyang mahika, at ikinulong sila. Gayunpaman, nagawang salakayin ni Holga ang gwardya, at nakatakas sila. Alam nila na kailangan nilang gumawa ng paraan, para talunin si Forge at mabawi ang kanilang ninakaw na kayamanan, at ang tablet ng pagkabuhay. Para mapatunayan ni Edgin, ang katotohanan sa kanyang anak, bumisita sila sa dati nilang kaibigang lalaki na salamangkero, na nagngangalang Simon. Kung saan gumagawa ito ng mga trick, para sa mga tao, ngunit napagtanto ng karamihan, na ninanakaw niya ang kanilang mga alahas, hiyas, gamit ang kanyang mahika. Sinimulan nila siyang bugbugin, kaya namagitan na sina Edgin at Holga at iniligtas siya. Pagkatapos sabihin nila sa kanya, ang tungkol kay Forge, sinabi ni Edgin na kailangan niya ng isang koponan, para talunin si Forge at makapaghiganti. Nag-alinlangan si Simon noong una, ngunit pumayag din itong tulungan sila. Binanggit din ni Simon, na may isang batang babae, na may kakayahang magbagong anyo, at bumasa ng isipan, na maaaring makakatulong din sa kanila. Naniniwala siya, na matutulungan sila nitong talunin si Forge. Habang naglalakad sila, ay nakita nila ang babaeng nagbabago ng anyo, na nagngangalang Dorek. Kaya sinabi ni Edgin sa kanya ang nangyari, at humingi ng tulong sa kanya upang talunin si Forge, pumayag naman siyang sumali sa kanyang koponan. Pumunta siya sa palasyo ni Forge, kung saan sinubukan ni Dorek na basahin ang isipan ni Forge, at alamin kung saan niya itinago ang kayamanan. Nalaman din niya na pinaplano ni Forge, ang gladiatorial game, ngunit pinigilan siya ni Sefina, at sinubukan siyang hulihin, ngunit nakatakas siya at nakabalik kay Edgin. Sinabi niya kay Edgin, ang tungkol sa lokasyon ng kayamanan, ngunit binalaan din siya nito na, binabantayan ito ng maraming sundalo. Napakahirap makarating doon, kaya tinanong ni Edgin si Simon, kung maaari niyang gamitin ang kanyang mahika, upang alisin ang mga gwardya, mula sa lokasyon ng kayamanan. Ngunit ipinaliwanag ni Simon, na limitado lamang ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Edgin, na ang kanyang tribo, ay may helmet na maaaring makagawa ng anumang mahika, ngunit ang tribo niya ay matagal nang namatay sa isang digmaan. Nang marinig ito, sinabi rin ni Holga, na narinig niya ang tungkol sa digmaan ng salamangkero. Iminungkahi ni Holga, na bisitahin nila ang libingan, kung saan inilibing ang tribo ni Simon. Kaya naglakbay si Edgin at ang kanyang pangkat sa libingan, at ginamit ni Simon ang kanyang mahika, upang gisingin ang mga patay. At sinabi ng isang patay na salamangkero, na mayroon siya nito, ngunit, kinuha ito sa kanya ng isang mandirigmang, nagngangalang Zeng, bago siya namatay. Kaya hinanap ni Edgin at ng kanyang team si Zeng. Naglakbay sila ng malayo, at natagpuan ang mandirigma. Lumapit si Edgin, at ang kanyang team kay Zeng, at tinanong siya tungkol sa helmet. Inamin ni Zeng, na kinuha niya ang helmet sa namatay na salamangkero, ngunit nagdadalawang isip siyang ibigay ito kay Edgin. Binalaan niya si Edgin, na ang helmet ay isang makapangyarihang artifact, at maaari lamang itong gamitin para sa kabutihan, at hindi para sa kasamaan. Kaya nangako si Edgin kay Zeng, na gagamitin niya ang helmet for good.
At tuluyang pumayag si Zeng na ibigay ito sa kanya. Dinala ni Zeng si Ejin at ang kanyang pangkat sa trench, kung saan niya itinago ang helmet. Dumaan sila sa isang lagusan, na kung saan nasalubong nila ang kakaibang mga nilalang. Hindi naging madali ang pagkuha nila sa helmet, dahil nakalaban nila ang isang dragon. Pero dahil sa kanilang pagkakaisa, nagawa nila itong lusutan at makaalis ng ligtas. Pagkatapos ibigay ang helmet kay Ejin, nagpaalam si Zeng at bumalik na. Nasa ulo na ni Simon ang helmet, subalit nang isuot na niya ito sa kanyang ulo, hindi niya nagamit ang kapangyarihan nito. Napagtanto niyang hindi siya karapat-dapat para sa helmet, kaya't ibinalik niya ito kay Ejin. Dahil sa lakas ng loob niyang maangkin ang kapangyarihan ng helmet, nag-ensayo siya ng lubos, hanggang sa nagawa na niyang makontrol ito. Alam ni Ejin na kailangan nilang kumilos ng mabilis. Nagpaplano na si Forge na tumakas, kasama ang kanyang kayamanan, at kailangan nila siyang pigilan. Si Ejin at ang kanyang koponan, ay gumawa ng plano na direktang salakayin ang palasyo ni Forge. Kaya't ginamit ni Ejin ang kanyang gitara, upang makagambala sa mga gwardya, habang ang kanyang mga kasamahan ay pumasok sa palasyo. Nakipag-away sila sa mga gwardya, na humarang, sa kanilang daan, pagkatapos ay isinuot ni Simon ang helmet sa kanyang ulo, at ginamit ang kapangyarihan nito upang talunin ang mga gwardya. Samantala, pumunta si Doric sa treasure chamber, at natuklasan niya ang pinaplano ni Forge, na ihahatid niya ang kanyang kayamanan, sakay ng bangka. Sa kabilang banda, nahuli ni Zefina si Ejin, na pinuluputan niya ng isang higanteng ahas. Pagkatapos ay sinabi ni Forge kay Ejin, na kailangan niyang manalo sa gladiatorial game, upang mailigtas ang kanyang buhay. Kaya ipinadala si Ejin at ang kanyang team sa gladiatorial game arena, kung saan sila ay sinalihan ng ibang mga team. At dito silang lahat ay may mga bracelet, na nakatali sa kanilang mga kamay, upang hindi sila makagamit ng mahika. Ang larong gladiatorial ay isang maze. At pagkatapos na ipaalam ni Doric kay Ejin, na dinadala ni Forge ang kayamanan sa isang bangka. At kailangan nilang makahanap ng paraan, para makatakas sa maze. Gayunpaman, nakulong sila sa loob ng maze, na may dalang panganib mula sa halimaw. Binigyan sila ng mga armas, para ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit alam nila na kailangan nilang humanap ng paraan, para makalabas sa maze. Kaya noon lang naalala ni Doric, na nakakita siya ng isang portal sa maze, kaya dinala niya sila Ejin at ang iba sa portal. At nang makalabas sila sa portal, ay natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa bangka, na nagdadala ng kayamanan ni Forge. Kaya sa bangkang iyon, sa wakas ay natagpuan ni Ejin, ang tablet ng pagkabuhay, na kailangan niya upang buhayin ang kanyang asawa. Gayunpaman, nagpakita si Forge kasama si Kira, at sinubukang patayin siya, ngunit namagitan si Holga at iniligtas si Kira, sa pamamagitan ng pagbato ng patatas kay Forge. Habang nasa arena, sinubukan ni Zefina na gawing mga zombie ang lahat, sa pamamagitan ng pagpapakawala ng pulang usok sa karamihan, ngunit nalaman ito ng team ni Ejin at napigilan nila si Zefina, sa pamamagitan ng pagkalat ng kayamanan ni Forge sa mga tao. Sa panahon ng kaguluhan, inilagay ni Ejin ang locket kay Kira, na naging dahilan upang hindi siya makita, at hiniling sa kanya na magtago sa isang ligtas na lugar. Dito na inatake ni Zefina si Ejin at ang kanyang pangkat, napilitan silang lahat na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nag-transform si Doric bilang isang higanteng oso, at inatake si Zefina, ngunit napakalakas ito. Tumawag si Zefina ng iba't ibang halimaw, para salakayin si Ejin kasama ang kanyang mga kasamahan. Inilayo ni Zefina ang lahat kay Ejin, at papatayin na sana niya si Ejin, nang tumingin siya sa kamay niya, nakita niya ang parehong bracelet sa kamay niya, na pumihil kay Ejin at kanyang team sa paggamit ng kanilang mahika. Ngayon si Doric na nag-transform na isang higanteng oso, ay itinapon si Zefina at pinatay ito. Sa labanang ito, si Holga ay nasaksak ng di inaasahan, at malapit na siyang mamatay. Sinabi ni Simon na hindi siya makakatulong sa kanya. Nang makita ito ni Kira, ay nagsimula siyang umiyak, dahil di niya kayang mawala, ang nagpalaki sa kanya na si Holga. Ngunit hindi kayang panoorin ni Ejin si Holga na mamatay. Kaya ginamit niya ang tablet ng pagkabuhay, at iniligtas niya ang buhay ni Holga, kung saan ay dapat niya sanang gamitin ito, para ibalik ang kanyang asawa mula sa mga patay. Tuwang-tuwa ang lahat dahil sa pangyayari.
Pagkatapos noon, ay nakitang naibalik sa kanyang posisyon, ang tunay na Panginoon, na ikinulong ni Forge. Idineklara niyang magigiting na mandirigma, ang pangkat ni Ejin. Makalipas ang taon, nakakulong pa rin si Forge sa parehong kulungan, kung saan nakakulong sina Hoga at Ejin, sinubukan niyang tumakas, gamit ang paraan ni Ejin, ngunit bigo siya. Siya ay tiyak na mananatili doon, magpakailanman. Sana'y nagustuhan niyo po ang video na ito. Please paki-hit ng notification bell para sa mga bagong upload. At paki-likes, shares, at subscribe na din po. Salamat, hanggang sa muli.